Hi guys, for today's video gagawa naman tayo ng homemade fertilizer. So meron ako ditong mga eggshells. So ginawa ko, pinatuyo ko, tapos syempre nilagay ko dito sa food processor para madurog. Kung meron kang mortar and pestle, pwede rin naman doon. Or pwede mo rin naman i-crack-crack lang basta madurog lang. Mas maganda lang kasi dito kasi syempre mas mabilis madurog. Kaya wag nyo itatapon yung mga eggshell kasi sayang. Kasi magagamit nyo yan as fertilizer sa inyong mga tanim na gulay o sa inyong mga halaman. So meron ako ditong lupa. Tapos haluan ko lang din ng kukupit. Imimix natin yung lupa at saka kukupit. Ang ganda nitong taniman, yung gantong klase na ng lupa. Mataba na talaga. Ito yung yung mga natural na pamamaraan ng pataba. So nilagay ko na tong eggshell, halo na natin dito sa ating lupa. Tapos magsasali na ako dito guys kasi maglilipat na ako ng mga basil kasi nga masyado nang madami yung basil ko, kaya maglilipat ako, magtatanim ako ng mga basil. Magtatanim na ako ng basil. Ang dali lang palang paramihin ng basil, no? Pag namunga yung basil, i-save niyo yung bunga niya or yung pinakabuto niya, tapos ibudbud niyo ulit, tutubo ulit yun. So ganun siya kadali. So dito naman maglilipat na ako ng mga ibang pechay. So madali lang din lumaki yung pechay. Sa loob ng mga isa't kalating buwan or isang buwan, aani ka na ng pechay. Ganun bilis magpalaki ng pechay, lalo na dun sa mga yung mga talagang malalaki yung area, tapos yun nakadirekta talaga sa lupa yung pechay. Talagang napakabilis nilang lumaki. Kaya lang dito kasi sa lugar ko nga wala akong space, so dito lang ako sa pinakataas ng bahay namin magtatanim. So nilagay ko nga lang dito sa lagayan ng mga milk tea. Tapos, ipapuncture natin tong gilid ng milk tea kasi ang gagawin ko dito, isasabit ko lang dito sa wall. So, ito yung iba kong nalagyan na ng bechay. Ang gagawin ko naman dito, lalagyan ko na nung parang pataba. So, ayan, ito na yung aming kubo-kubo. Magpapako lang ako dito sa wall kasi napakalit lang nitong space namin dito. Parang yung lapad nito, parang isang dipa lang. Yung lapad, tapos yung haba siguro mga 3 dipa. So maliit lang, no? So sayang lang kasi din yung space, kaya kailangan gamitin natin. So yan, nandito na sa wall. Syempre everyday didiligan natin to, syempre para lumaki yung ating mga pechay at meron tayong aanihin. Kailangan talaga lang matyaga ka kasi sayang kasi guys yung maliit na space na to, kailangan masulit ko yung maliit na space na to. So, syempre pag mayroon kang tinanim, meron kang aanihin, 'di ba? At saka kahit papaano makakasave ka pa rin. Yung mga bagay na hindi mo na kailangan bilihin, 'di ba? So, kahit sa ganito kaliit na space, pwede kang magtanim. So, meron ako ditong okra yan guys, yung mga yan. Tapos, ito na yung mga pechay ko, maliliit pa. Tapos, meron din akong malunggay. So, aantayin na lang natin to, didiligan na lang natin to everyday. Tapos, dito sa dulo ko, yung mulberry ko. So, napagkasya ko nga siya sa maliit na space, no? So, ganyan yung aking, taniman. So, ito na yung, tumubo na yung mga okra ko. So, lalagyan ko na ng pataba. Ayan na yung pechay ko, di ba? Ang bilis, no? So, nakakatuwa din kasi isipin mo, kahit napakaliit yung space, mapapakinabangan mo. Tapos, dito sa kabilang side, nilagyan ko pa ng basil. Tapos, ito, nire-ready ko to kasi, puro malunggay. So, yan, madami akong tinanim na malunggay. Siyempre, pwede ko ring i-share yan doon sa mga manghihingi. Pero yung iba niyan, ibibenta ko talaga para makabili ako ng lupa. So, ito yung malunggay din. Yan. Kasi bibili ako ng soil. Kasi mahirap maghanap ng lupa dito. Hindi ka naman makakahanap na basta-basta ng lupa. So, yan. Kada hapon, ito yung yung ginagawa ko bago ako magluto. So, magdidilig muna ako dito sa aking mini garden. Mini talaga yun. So, yan yung isa sa aking stress reliever, itong aking mini garden. No? Aside of baking, syempre, pag tayo medyo na-stress siya, nagbe-bake tayo.
Tapos ito yung mga ano yung mga stress reliever na may with benefits, no? May tulong talaga, no? Mentally, may tulong, syempre nare-relax ka. Tapos at the same time, mabubusog ka pa. So ito na, it's harvest time, 'di ba? Gugupit lang ako ng kung gaano karami yung kailangan ko. Hindi ko binubunot yung puno kasi sayang. Kasi tutubo pa yan, magkakaroon pa ng panibagong dahon. At mapapakinabangan mo pa siya ng mga maraming beses. So, ganyan yung ginagawa ko kasi to guys, mamumulaklak to. Pag namulaklak yan, magkakaroon ng buto. Yung buto niyan, pwede mong isave at pwede mong itanim sa susunod na season ng pechay. So that's it guys. I hope nagkaroon kayo ng konting idea na kahit maliit yung space, pwede naman talaga. Syempre pag gusto, may paraan. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching. God bless everyone. See you on my next video. Bye-bye.